Dear Admin, isa po akong OFW dito sa Oman at matagal ko nang gustong ibahagi ang kwento ng buhay ko. Hindi po ako nagsusulat para humingi ng awa o simpatiya. Mas gusto ko sanang magsilbing aral ang naging karanasan ko para sa mga kapwa ko Pilipinong araw-araw na nagsasakripisyo sa ibang bansa. Marami sa amin ang iniisip na kapag naibigay na namin ang magandang bahay, sasakyan, edukasyon ng mga anak, at komportabling buhay sa pamilya, sapat na yon para manatiling buo ang tahanan. Ganiyan din ang paniniwala ko noon. Akala ko, kapag naging mabuti akong asawa, responsable akong ama, at masipag akong OFW, wala nang dahilan para masira ang pamilyang buong puso kong binuo. Hindi ko alam na minsan, kahit ibigay mo na ang lahat ng kaya mong ibigay, maaari ka pa ring mawala ng lahat sa isang iglap. Ako nga pala si Daniel. Isa akong electrical engineer sa isang malaking oil plantation dito sa Oman. Mahigit 8 taon na akong nagtatrabaho rito. Hindi naging madali ang pag-abroad ko. Bago ako makarating dito, ilang taon din akong nagtrabaho sa Pilipinas. Kahit lisensyado akong engineer, hindi sapat ang kinikita ko noon para mabigyan ng maayos na buhay ang magiging pamilya ko. Madalas, sapat lang ang sahod sa pang-araw-araw na gastusin at halos wala nang natitira para sa ipon. Doon ko naisip na kung gusto kong mabigyan ng magandang kinabukasan ang magiging anak ko balang araw, kailangan kong magsakripisyo. Alam kong mahirap ang malayo sa pamilya, pero mas mahirap para sa akin ang makita silang nangangailangan habang wala akong magawa. Noong unang dumating ako sa Oman, ibang-iba ang pakiramdam. Hindi ko kabisado ang lugar. Iba ang kultura, iba ang wika, at halos araw-araw ay namimiss ko ang Pilipinas. Maraming gabi ang lumipas na gusto ko nang sumuko. May mga pagkakataong habang kumakain ako mag-isa sa staff accommodation, napapaisip ako kung tama ba ang naging desisyon kong lumayo sa mga mahal ko. Pero sa tuwing naaalala ko ang mga pangarap namin ng asawa ko, bumabalik ang lakas ng loob ko. Lagi kong sinasabi sa sarili ko na hindi ako nandito para sa sarili ko. Nandito ako para sa pamilya ko. Sa paglipas ng mga taon, unti-unti kong napatunayan ang sarili ko sa kumpanya. Hindi ako yung tipo ng empleyadong mahilig magpasikat o sumipsip sa mga boss. Mas gusto kong hayaan ang trabaho ko ang magsalita para sa akin. Kapag may problema sa planta, ginagawa ko ang lahat para makahanap ng solusyon. Kapag may bagong empleyadong nahihirapan, tinutulungan ko hanggat kaya ko. Para sa akin, walang maliit o malaking trabaho. Pare-pareho lang kaming nandito upang kumita para sa mga pamilyang naghihintay sa Pilipinas. Siguro iyon din ang dahilan kung bakit naging maganda ang pakikitungo sa akin ng mga kasamahan ko. Maging mga laborer, technicians, drivers, at maintenance personnel ay komportable sa akin. Hindi ko kailanman ginamit ang posisyon ko para maliitin ang iba. Alam kong pare-pareho lang kaming mga OFW na may kanya-kanyang pangarap at responsibilidad sa buhay. Isang umaga, habang nag-i-inspeksyon kami ng mga bagong kagamitan nakakarating lang sa planta, biglang nagkaroon ng mainitang pagtatalo sa kabilang bahagi ng site. Isang foreign engineer ang galit na galit habang pinapagalitan ng isang Filipina supervisor. Ang problema pala ay may ilang kagamitan na hindi akma sa specifications ng proyekto. Imbes na pag-usapan ng maayos ang sitwasyon, nagsimula siyang magsalita ng masasakit laban sa mga Pilipino. Sinabi niyang puro raw kami incompetent at mas mabuting mga kababayan na lang niya ang humawak sa mahahalagang posisyon dahil wala raw kaming alam sa trabaho. Tahimik lang akong nakikinig noong una. Ayokong makialam hanggat kaya pang ayusin ang usapan. Pero nang makita kong halos mapaiyak na ang Filipina supervisor sa sobrang kahihiyan, hindi ko na kinaya. Lumapit ako sa kanila at mahinahon kong kinausap ang foreign engineer. Sinabi kong wala siyang karapatang maliitin ang buong lahi dahil lamang sa isang problemang hindi namang kasalanan ng mga empleyado.
Ipinaalala ko sa kanya na marami sa mga pangunahing proyekto ng kumpanya ang pinangunahan ng mga Pilipino at ilan sa pinakamahuhusay na engineer ng planta ay kapwa rin namin Pilipino. Dagdag ko pa, kung may pagkakamali man sa mga materyales, dapat alamin muna ang pinagmulan bago agad maghanap ng masisisi. Biglang natahimik ang paligid. Kahit ang foreign engineer ay hindi agad nakasagot. Maya-maya ay dumating ang aming division manager at nalaman ang buong nangyari. Hindi niya ako pinagalitan sa pakikialam. Sa halip, pinuri niya ang paraan ng paghawak ko sa sitwasyon. Sinabi niyang ang tunay na leader ay hindi lamang magaling sa teknikal na aspeto ng trabaho, kundi marunong ding ipagtanggol ang kanyang mga tao kapag kinakailangan. Makalipas ang ilang araw, nalaman kong malapit nang magretiro ang aming division manager. Marami ang nagsasabing dalawa lamang kaming seryosong pinagpipilian para pumalit sa kanya. Hindi ko yun ipinagyabang kahit kanino. Sa totoo lang, mas iniisip ko pa kung paano makakapag-ipon ng mas malaki kaysa sa posisyon na maaari kong makuha. Pero syempre, hindi ko rin maitatangging naging inspirasyon niyon para lalo pang pagbutihin ang trabaho ko. Ang nasa isip ko noon, kapag na-promote ako, mas lalaki ang kita ko at mas mapapabilis ang pangarap kong tuluyan nang makauwi sa Pilipinas at magsimula ng sariling negosyo. Pero admin, kung may isang bagay na talagang nagbibigay sa akin ng lakas araw-araw, hindi iyon ang promotion, hindi rin iyon ang mataas na sahod. Ang tunay kong inspirasyon ay ang pamilya ko. May asawa akong si Angela at meron kaming isang anak na babae na si Sophie. Silang dalawa ang dahilan kung bakit kinakaya kong magtrabaho ng lampas sa 8 oras. Mag-overtime kahit pagod na ako. At tiisin ang pangungulila sa bawat espesyal na okasyong hindi ko sila nakakasama. Tuwing gigising ako sa umaga, larawan nila ang una kong tinitingnan sa cellphone. At bago ako matulog sa gabi, lagi kong sinisiguradong nakausap ko sila sa video call, kahit ilang minuto lang. Hindi kumpleto ang araw ko kapag hindi ko naririnig ang boses ni Sophie. Kahit simpleng kwento lang tungkol sa nangyari sa school o bagong natutunan niya, sapat na yon para mawala ang pagod ko. Kapag sinasabi niyang namimiss na niya ako, napapangiti na lang ako kahit gusto ko ring umiyak. Ayokong makita nilang nalulungkot ako, kaya palagi kong sinasabing konting tiis na lang at balang araw hindi na ako aalis ng bansa. Ganito rin ako kay Angela. Mahal na mahal ko ang asawa ko. Simula pa noong wala pa kaming pera, magkasama na kaming nangangarap ng simpleng buhay. Pangarap naming magkaroon ng sariling bahay, sasakyan, at maayos na kinabukasan para kay Sophie. Kaya noong nagsimula ng maging maganda ang kita ko sa Oman, isa-isa kong tinupad ang lahat ng pinangarap namin. Kapag may gustong laruan si Sophie, pinaghihirapan kong mabili iyon. Nang minsang humiling siya ng mas magandang cellphone dahil iyon ang gamit ng karamihan sa kanyang mga kaklase. Kahit mahal ay pinag-ipunan ko pa rin. Hindi dahil gusto kong lumaking maluho ang anak ko, kundi dahil pakiramdam ko iyon lang ang paraan para mapunan ang mga panahong wala ako sa tabi niya. Ganito rin kay Angela. Kapag may nakita siyang designer bag na gusto niya, sinisikap kong mabili iyon. Kapag may bagong alahas na nagustuhan niya, pinag-iipunan ko rin. Kapag gusto niyang kumain sa mamahaling restaurant kasama ang mga kaibigan niya, hindi ko siya pinagbabawalan. Lagi kong iniisip na deserve niyang maranasan ang mga bagay na yon dahil tiniis niyang mag-isa habang nagtatrabaho ako sa ibang bansa. Unti-unti ring naging maganda ang buhay namin. Nakapagpatayo kami ng bahay, nakabili ng sasakyan, nakapag-ipon para sa kinabukasan ni Sophie. Pakiramdam ko noon ay unti-unti nang natutupad ang lahat ng pangarap naming mag-asawa. Pero habang lumilipas ang panahon, napansin kong parang nagiging mas interesado si Angela sa mga mamahaling bagay. Halos bawat buwan ay may bago siyang designer bag. Sunod-sunod din ang mga alahas
na ipinapakita niya sa akin sa video call. Madalas ay lumalabas siya kasama ang mga kaibigan niyang mahilig ding bumili ng mamahaling gamit at kumain sa mga sosyal na restaurant. Kapag may bagong sasakyan ng isa sa kanila, gusto rin niyang magkaroon kami. Kapag may bagong bagang kaibigan niya, gusto rin niyang makabili ng katulad o mas maganda pa. Sa totoo lang, napapansin ko na ang pagbabagong iyon. Pero sa halip na pagsabihan siya, mas lalo ko pang ginanahan magtrabaho. Iniisip ko na baka iyon ang paraan niya para maibsan ang lungkot habang malayo ako. Lagi kong sinasabi sa sarili ko na hindi bali nang ako ang mapagod basta masaya sila. Hindi ko alam na habang patuloy akong nagsisikap para mabigyan sila ng mas magandang buhay, may mga pagbabagong nangyayari sa puso ng asawa ko na hindi kayang punan ng pera, regalo o padalang pera. At higit sa lahat, wala akong ideya na habang abala akong bumubuo ng magandang kinabukasan para sa pamilya ko rito sa Oman, mayroon ng taong unti-unting pumapalit sa pwesto ko sa puso ng asawa ko. Admin. Kung may isang taong hindi ko kailanman inakalang magiging dahilan ng pinakamalaking sakit sa buhay ko, iyon ay ang matalik kong kaibigan, my childhood friend, si Brian. Magkakilala na kami bago pa man ako mag-abroad. Marami kaming pinagdaanan bilang magkaibigan. Kasama ko siya noong wala pa akong trabaho. Kasama ko rin siya noong nagsisimula pa lang akong mangarap na makapagtrabaho sa ibang bansa. Maraming beses kaming nagtulungan sa iba't ibang problema, kaya ang turing ko sa kanya ay hindi na simpleng kaibigan. Para na kaming magkapatid. Kaya noong umalis ako papuntang Oman, hindi ako nag-alalang iwan ang pamilya ko sa Pilipinas dahil alam kong may isang taong maaasahan sila kapag may emergency. Kapag may kailangang ipaayos sa bahay, si Brian ang tinatawagan ko. Kapag may problema ang sasakyan at wala akong magagawa dahil nasa ibang bansa ako, siya ang pinakikiusapan kong tumingin. Kapag may kailangang buhatin o may kailangang ipaayos sa bahay, lagi kong sinasabihan si Angela na huwag nang mahiyang lumapit kay Brian dahil pinagkakatiwalaan ko naman siya. Hindi ko kailanman naramdaman ng selos o pag-aalala dahil kilala ko siya bilang mabuting kaibigan. Sa isip ko noon, mas suwerte pa nga ako dahil hindi ko kailangang mag-alala sa pamilya ko habang nagtatrabaho ako sa Oman. Madalas pa nga akong magpasalamat sa kanya. Tuwing nag-uusap kami sa telepono, lagi kong sinasabing malaking tulong ang ginagawa niya para sa akin. Kapag may pagkakataon akong umuwi ng Pilipinas, inilalabas ko siya para kumain. Minsan ay binibigyan ko pa siya ng maliit na pasalubong bilang pasasalamat. Hindi dahil may utang na loob siya sa akin, kundi dahil naniniwala akong bihira na lang ang kaibigang handang tumulong nang walang hinihinging kapalit. Sa kabilang banda, napapansin kong madalas nang mabanggit ni Angela ang pangalan ni Brian sa mga pag-uusap namin. Noong una, wala lang yun sa akin. Kapag sinasabi niyang si Brian ang tumulong magpaayos ng sasakyan o naghatid sa kanya sa isang appointment, nagpapasalamat pa ako. Kapag sinasabi niyang sinamahan siya nitong bumili ng mga kailangan sa bahay dahil wala siyang kasama, wala rin akong nakitang masama roon. Sa isip ko, ginagawa lang ng kaibigan ko ang ipinakiusap ko sa kanya. Habang tumatagal, mas naging madalas ang pag-uusap nilang dalawa. Nagsimula sa simpleng pagpapadala ng mensahe tungkol sa bahay o sasakyan, hanggang sa naging normal na ang pagtatanong ni Brian kung kumusta na si Angela o kung may kailangan ba ito. Minsan, kapag may kailangan si Angela sa mall, si Brian na rin ang nagsasama sa kanya dahil ayon sa kanya ay sayang naman kung magtataksi pa siya. Kapag may kailangang bilhin si Sophie para sa school, si Brian din ang nag-aalok na ihatid sila. Kung tutuusin, wala namang masama sa mga pangyayaring yon kung titingnan mo sa mababaw na paraan. Kahit ako, kung may ibang taong magkukwento sa akin ng ganoong sitwasyon noon, malamang sasabihin ko ring normal lang yon
Magkaibigan kami, magkakilala sila. At gusto ko ring may taong maaasahan ng pamilya ko habang nasa malayo ako. Hindi ko alam na sa bawat pagkakataong magkasama sila, mas lalo silang nagiging komportable sa isa't isa. Naging madalas ang pag-inom nila ng kape pagkatapos mamili. Minsan ay nagtatanghalian sila pagkatapos mag-asikaso ng kung ano-anong lakarin. Kapag may bagong restaurant na gustong subukan ng mga kaibigan ni Angela, nagkakataong si Brian ang nagmamaneho dahil siya ang may oras. Hindi ko yung binigyan ng ibang kahulugan. Ang alam ko lang, natutulungan niya ang pamilya ko at malaking bagay iyon para sa akin. Habang tumatagal, napansin kong mas madalas nang masaya si Angela tuwing magka-video call kami. Ikinukuwento niya ang mga pinuntahan nila ng mga kaibigan niya, ang mga bagong bag na nakita nila sa mall, at ang mga bagong restaurant na natikman nila. Kapag nababanggit niya si Brian, normal lang ang dating nito sa akin. Hindi ko kailanman naisip na dapat akong magduda. Ang nasa isip ko pa nga ay mabuti at hindi siya palaging nag-iisa sa bahay. Samantala, lalo namang bumibigat ang trabaho ko rito sa Oman. Habang papalapit ang pagre-retiro ng aming division manager, mas lumalaki ang responsibilidad na ibinibigay sa akin. Halos araw-araw ay may meeting tungkol sa mga bagong proyekto ng kumpanya. Dumami ang overtime ko. Minsan ay hindi na ako nakakakain sa tamang oras dahil sunod-sunod ang site inspections at technical reports na kailangang tapusin. Ramdam ko rin na sinusubok ng management kung kaya ko bang humawak ng mas malaking responsibilidad bilang susunod na division manager. Sa totoo lang, masaya ako dahil ibig sabihin ay nakikita nila ang kakayahan ko. Pero kasabay noon ang pagod na halos hindi ko na maramdaman ang katawan ko. Kapag nakakabalik ako sa accommodation sa gabi, gusto ko na lang humiga at matulog. May mga pagkakataong nakakatulog ako nang hindi namamalayang hawak pa rin ang cellphone ko habang hinihintay ang video call ng pamilya ko. Unti-unti ring naging mas maikli ang mga pag-uusap namin ni Angela. Kung dati ay halos 1 oras kaming magkausap, naging 30 minuto na lang. Hanggang sa minsan ay 10 minuto na lamang bago ako muling tawagin ang trabaho. Kapag may emergency meeting, napapalampas ko ang oras ng tawag namin. Kapag naman ako ang tumatawag, minsan ay hindi agad siya sumasagot at sasabihin na lang niyang abala siya sa labas o kasama ang mga kaibigan niya. Hindi ko yung pinagdudahan. Sa isip ko, normal lang yon. Pareho kaming may ginagawa. Pareho kaming may responsibilidad. Ang mahalaga para sa akin ay alam kong mahal namin ang isa't isa at ginagawa namin ang lahat para sa kinabukasan ng pamilya namin. Hindi ko na malayang habang lumiliit ang oras na naibibigay ko sa asawa ko dahil sa trabaho, may ibang taong unti-unting pumupuno sa mga oras na dapat sana ay para sa akin. Isang gabi, pagkatapos ng napakahabang meeting sa opisina, tumawag ako kay Angela, gaya ng nakasanayan ko. Ilang beses itong hindi sumagot. Maya-maya ay nag-message siya at sinabing kasama lang daw siya ng mga kaibigan niya at maingay sa pinuntahan nila. Kaya tatawag na lang siya kinabukasan. Hindi ko na siya inistorbo. Natulog na lang ako dahil maaga pa ulit ang pasok ko kinabukasan. Hindi ko alam na sa gabing yon, habang iniisip kong nagpapahinga na ang asawa ko, pagkatapos ng isang masayang araw kasama ang mga kaibigan niya, may nangyari na palang hindi ko kailanman inakalang mangyayari. Doon tuluyang tumawid sa maling relasyon sina Angela at Brian. At ang pinakamasakit sa lahat, wala akong kaalam-alam. Habang iniisip kong ligtas ang pamilya ko dahil nasa tabi nila ang taong pinagkatiwalaan ko, doon pala nagsimula ang pinakamasakit na pagtataksil sa buong buhay ko. Admin, hindi ko akalaing ang pinakamabigat na pagsubok sa buhay ko ay hindi manggagaling sa trabaho, kundi sa sarili kong katawan. Matagal na akong sanay sa puyat, overtime, at halos walang pahinga.
Kapag may kailangang tapusing proyekto, ako mismo ang nauunang mag-volunteer. Ang nasa isip ko kasi noon, bawat oras na inilalagay ko sa trabaho ay katumbas ng dagdag na kita para sa pamilya ko. Kahit napapagod na ako, lagi kong iniisip na sulit ang lahat dahil balang araw ay makakauwi rin ako ng tuluyan at hindi na muling lalayo kina Angela at Sophie. Pero dumating ang panahon na tila sumuko na ang katawan ko. Noong una, simpleng pananakit lang ng tiyan ang nararamdaman ko. Akala ko, ordinaryong hyperacidity lang dahil madalas akong hindi nakakakain sa tamang oras. Umiinom lang ako ng gamot at ipinagpapatuloy ang trabaho. Ayokong mag-absent dahil papalapit na ang final evaluation para sa promotion ko. Ayokong isipin ng management na hindi ko kayang humawak ng mas malaking responsibilidad. Habang lumilipas ang mga araw, mas lumalala ang sakit. May mga pagkakataong nasa gitna ako ng site inspection pero kailangan kong huminto sandali dahil halos hindi na ako makatayo. Pinipilit kong ngumiti sa mga kasamahan ko para hindi sila mag-alala. Pero sa totoo lang, ay hirap na ako. Isang umaga, habang nasa opisina kami para sa isang mahalagang meeting, bigla akong nakaramdam ng matinding pananakit sa kanang bahagi ng tiyan ko. Para akong tinutusok ng kung ano sa loob. Nanlamig ang buo kong katawan at halos mawalan ako ng balanse. Mabuti na lang at agad akong inalalayan ng mga kasamahan ko at dinala sa pinakamalapit na ospital. Matapos ang iba't ibang laboratory tests at ultrasound, kinausap ako ng doktor. Sinabi niyang, meron akong bato sa apideo at kailangan ko ng operahan. Ipinaliwanag niyang kung pababayaan pa iyon, maaari pang lumala ang kondisyon ko. Nang marinig ko ang salitang operasyon, ang una kong naisip ay hindi ang sarili ko, kundi ang pamilya ko. Paano kung matagalan ang paggaling ko? Paano kung mawalan ako ng trabaho? Paano ang mga plano naming negosyo? Paano sina Angela at Sophie? Mabuti na lamang at ipinaalam ng kumpanya ko na sasagutin nila ang gastusin sa operasyon. Pinayuhan din nila akong umuwi muna ng Pilipinas pagkatapos ng procedure upang doon magpagaling kasama ang pamilya ko. Sa isip ko noon, baka yun na rin ang pagkakataong matagal ko nang hinihintay. Ilang buwan na rin kasi akong hindi nakakauwi. Excited akong makita sina Angela at Sophie kahit hindi maganda ang dahilan ng pag-uwi ko. Hindi ko agad sinabi kay Angela ang totoong kondisyon ko. Ang sinabi ko lang ay kailangan kong umuwi para magpahinga pagkatapos ng isang minor operation. Ayokong mag-alala siya ng sobra habang nasa malayo ako. Pagdating ko sa Pilipinas, sinalubong ako ng mahigpit na yakap ni Sophie. Halos maiyak siya habang nakahawak sa leeg ko at paulit-ulit na sinasabing namimiss na niya ako. Doon ko muling naramdaman na sulit ang lahat ng pagod ko sa ibang bansa. Nang makita ko rin si Angela na nakangiti habang sinalubong ako sa pintuan ng bahay namin, sinabi ko sa sarili kong tama ang lahat ng naging sakripisyo ko. Akala ko, iyon na ang simula ng mas maraming masasayang araw naming mag-anak. Habang nagpapagaling ako sa bahay, napag-usapan namin ang tungkol sa mga ipon namin. Gusto kong tingnan kung gaano nakalaki ang naitatabi namin dahil balak ko sanang gamitin iyon bilang puhunan sa negosyong matagal na naming pinaplano. Pero nang makita ko ang laman ng account namin, parang may kumurot sa dibdib ko. Malaki ang nabawas. Noong una, inisip kong baka may hindi lang ako naalalang pinaglaanan ng pera. Kaya mahinahon kong tinanong si Angela kung saan napunta ang malaking halaga. Doon niya sinabi sa akin na bumili siya ng bagong sasakyan. Hindi raw niya hinayaang manatili lang sa bangko ang pera dahil naisip niyang mas magandang gamitin yon sa isang car business na maaari naming pagkakitaan sa hinaharap. Ang sabi pa niya, magpapadala pa naman daw ako ng pera kapag bumalik ako sa Oman, kaya mababawi rin namin iyon. Hindi ako nakapagsalita agad. Hindi dahil sa sasakyan,
kundi dahil ginastos niya ang perang ilang taon kong pinag-ipunan nang hindi man lang ako kinonsulta. Ipinaliwanag ko sa kanya na ang perang yon ang pinakaimportante naming safety net. Iyon ang balak naming puhunan kapag tuluyan na akong umuwi sa Pilipinas. Pero ngumiti lang siya at sinabing huwag akong mag-alala dahil kikita rin naman daw ang negosyo. Pinili kong huwag nang palakihin ang usapan. Sinabi ko sa sarili kong baka tama rin siya. Baka gusto lang talaga niyang makatulong sa pamilya namin. Ayokong masira ang bakasyon ko dahil lang sa pera. Habang lumilipas ang mga araw ng pagpapagaling ko, may mga bagay akong unti-unting napapansin. Halos araw-araw ay may lakad si Angela. Minsan ay shopping. Minsan ay coffee kasama ang mga kaibigan. Minsan ay may outing. Kapag tinatanong ko kung sino ang kasama niya, madalas niyang banggitin ang parehong pangalan. Si Brian. Hindi ko pa rin yung binigyan ng mali siya. Sa isip ko, baka dahil hindi pa ako pwedeng magmaneho o magbuhat ng mabibigat na gamit, kaya si Brian muna ang tumutulong sa kanya. Isang hapon, habang nagpapahinga ako sa sala, lumapit sa akin si Aling Rosa, ang matagal na naming kasambahay. Tahimik siyang tao at hindi mahilig makialam sa buhay ng amo niya. Kaya nagtaka ako nang tila gusto niya akong kausapin, ngunit halatang nagdadalawang isip. Mahina niyang sinabi na may gusto sana siyang sabihin, pero ayaw niyang magkaroon ng gulo. Sinabi niyang hindi raw niya ako gustong saktan at wala rin siyang intensyong magsumbong ng kung ano-ano. Ang pakiusap lang niya ay huwag daw akong magalit sa kanya. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin at sinabing, "Sir, buksan niyo lang po ang mga mata niyo. Minsan po kasi, may mga bagay na hindi natin napapansin dahil sobrang nagtitiwala tayo." Hindi na siya nagsalita pa. Iniwan niya akong mas maraming tanong kaysa sagot. Noong una, gusto kong baliwalain ang sinabi niya. Pero simula noon, hindi ko na mapigilang mag-isip. Bakit tila naging napakalapit ni na Angela at Brian? Bakit halos lahat ng lakad niya ay kasama ang kaibigan ko? Bakit parang may mga pagkakataong nagugulat siya kapag bigla akong nagtatanong? Sinubukan kong kumbinsihin ang sarili kong mali lang ang iniisip ko. Ayokong maging asawa na walang tiwala. Ayokong husgahan ang dalawang taong pinakamamahal at pinakapinagkakatiwalaan ko ng walang ebidensya. Pero habang tumatagal, mas marami akong napapansing hindi ko dating pinapansin. Kapag papasok si Brian sa bahay, parang masyado na siyang komportable. Hindi na siya kailangang katukin pa ang pintuan dahil parang kabisado na niya ang bawat sulok ng bahay namin. Minsan pa nga ay alam niya kung saan nakalagay ang mga gamit na kahit ako ay kailangan pang itanong kay Angela. Patuloy kong nilalabanan ang pagdududa ko hanggang sa dumating ang araw na tuluyan nang nabasag ang lahat ng pagtitiwala ko. Nag-ayos ako ng mga gamit sa aming kwarto dahil gusto kong makatulong kahit nagpapagaling pa ako. Habang inililigpit ko ang ilang labahin, may napansin akong boxer shorts na hindi ko kailanman nakita noon. Hindi yun akin. Sigurado ako. Hindi rin yun bagong bili dahil halatang ilang beses na itong nagamit. Napatigil ako. Paulit-ulit kong tiningnan ang hawak ko. Umaasa akong may paliwanag. Umaasa akong nagkakamali lang ako. Pero sa kaibuturan ng puso ko, alam kong iyon na ang sagot sa lahat ng tanong na ilang araw ko nang pilit binabaliwala. Pag-uwi ni Angela ng gabing yon, hindi na ako nagpaligoy-ligoy. Tahimik kong inilapag sa mesa ang boxer shorts at tinanong ko siya kung kanino yon. Bigla siyang natigilan. Hindi siya agad nakasagot. At sa ilang segundong katahimikan na yon, pakiramdam ko ay narinig ko nang gumuho ang buong mundong matagal kong pinaghirapang buuin. Maya-maya ay dumating din si Brian sa bahay. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Tinanong ko silang dalawa kung gaano nakatagal nila akong niloloko. Noong una ay pilit pa nilang itinatanggi ang lahat. Pero nang paulit-ulit kong itanong ang totoo, bumigay rin si Angela. Habang umiiyak siya, sinabi niyang matagal na raw siyang nalulungkot.
sa tuwing umaalis ako papuntang Oman. Sinabi niyang dumating ang panahon na si Brian na raw ang laging nandyan kapag kailangan niya ng makakausap. Siya ang kasama niya sa mga problema, sa mga lakad, at sa mga panahong pakiramdam niya ay nag-iisa siya. Ang pinakamasakit kong narinig ay nang sabihin niyang si Brian ang unti-unting pumuno sa mga pagkukulang ko bilang asawa. Pakiramdam ko ay tumigil ang mundo ko. Lahat ng taon ng sakripisyo, lahat ng overtime, lahat ng pagod, lahat ng luha ko sa ibang bansa, parang nawalan ng halaga sa loob lamang ng ilang segundo. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at sinugod ko si Brian. Nagkasuntukan kaming dalawa sa mismong sala ng bahay na pinaghirapan kong ipatayo. Pilit kaming pinaghiwalay ni Angela habang umiiyak si Sophie sa takot sa isang sulok ng bahay. Nang mahimasmasan ako, isa lang ang sinabi ko sa kanilang dalawa. Lumayas sila. Wala na silang lugar sa bahay na pinaghirapan kong buuin para sa pamilya ko. At sa loob lamang ng ilang minuto, nawala ang lahat ng pinaghirapan ko sa loob ng halos 10 taon bilang isang OFW. Admin, pagkatapos ng nangyari sa bahay namin, pakiramdam ko ay wala na akong dahilan para manatili pa sa Pilipinas. Hindi pa man tuluyang naghihilom ang sugat ko mula sa operasyon, mas malalim na sugat naman ang iniwan ng pagtataksil ng 2 taong pinakamahalaga sa buhay ko. Ilang araw akong halos hindi lumalabas ng kwarto. Kapag naaalala ko ang mga nangyari, paulit-ulit kong tinatanong ang sarili ko kung saan ako nagkulang. Hindi ko maintindihan kung bakit sa kabila ng lahat ng isinakripisyo ko, ako pa ang naging talunan sa huli. Pero alam kong hindi ako pwedeng manatiling ganon habang buhay. Kailangan kong bumangon, hindi para sa sarili ko, kundi para kay Sophie na kahit paano ay anak ko pa rin at nangangailangan ng ama. Kahit na mas pinili niyang sumama kay Angela. Nang dumating ang araw ng pagbabalik ko sa Oman, pakiramdam ko ay ibang tao na ang sumakay ng eroplano. Kung dati ay puno ako ng pangarap at inspirasyon sa bawat pag-alis ko ng Pilipinas, ngayon ay dala ko ang isang pusong halos wala nang maramdaman. Tahimik lang akong nakatanaw sa bintana ng eroplano habang iniisip kung paano ako magsisimulang muli. Ang dating pamilyang ipinaglalaban ko ay wasak na at ang taong pinakamamahal ko ay pinili ang iba. Pagbalik ko sa trabaho, napansin agad ng mga kasamahan ko na nagbago ako. Dati ay ako ang laging nauunang bumati sa lahat at handang tumulong kapag may problema sa site. Pero pagkatapos ng lahat ng nangyari, naging tahimik na ako. Pumapasok ako ng maaga, ginagawa ang trabaho ko, at umuuwi sa accommodation nang hindi na nakikipagkwentuhan. Ibinaon ko ang sarili ko sa trabaho dahil iyon lang ang tanging paraan para hindi ko maisip ang mga nangyari sa buhay ko. Kapag pagod na pagod ang katawan ko, umaasa akong kahit paano ay makakatulog ako ng mahimbing. Pero mali ako. Halos gabi-gabi akong nagigising. Kapag pinipikit ko ang mga mata ko, bumabalik ang eksena ng pag-amin ni Angela, ang mukha ni Brian, at ang takot na nakita ko sa mga mata ni Sophie habang nag-aaway kami. May mga gabing nakaupo lang ako sa gilid ng kama hanggang madaling araw dahil ayaw akong dalawin ng antok. Unti-unti rin akong nawala ng gana sa pagkain. Kahit paborito kong ulam sa cafeteria ng kumpanya ay hindi ko na halos malasahan. Marami sa mga kasamahan ko ang nagtatanong kung ayos lang ba ako. Pero lagi kong sinasagot na pagod lang ako sa trabaho. Isa sa mga unang nakapansin sa pagbabago ko ay si Isabel, na isa ring kababayan. Isa siyang process engineer sa kumpanya at ilang taon ko na ring katrabaho. Magalang lang ang pakikitungo namin noon sa isa't isa dahil magkaiba kami ng departamento. Pero simula nang bumalik ako sa Oman, napansin kong madalas niya akong kumustahin. Hindi siya yung taong maraming tanong o mahilig manghimasok sa problema ng iba. Madalas ay simpleng kumain ka na ba? O kaya, mukhang pagod ka ngayon, magpahinga ka rin.
lang ang sinasabi niya. Sa una ay hindi ko yun pinansin dahil ayaw ko nang magkaroon ng malapit na relasyon sa kahit sino. Habang tumatagal, napansin kong hindi siya sumusuko sa simpleng paraan ng pagpapakita ng malasakit. Kapag alam niyang hindi ako nakakakain, iniiwan na lang niya ang pagkain sa mesa ko nang hindi na naghihintay ng pasasalamat. Kapag napapansin niyang napapasobra ako sa overtime, pinapaalalahanan niya akong umuwi na at ipagpatuloy na lang kinabukasan ang natitirang trabaho. Hindi niya kailanman sinubukang pilitin akong ikwento ang nangyari sa buhay ko. Marahil ay ramdam niyang may mabigat akong dinadala at hinayaan niya akong ako mismo ang magdesisyong magsalita kapag handa na ako. Isang gabi, habang pareho kaming natitirang nagtatrabaho sa opisina, siya ang unang bumasag sa katahimikan. Hindi niya ako tinanong kung bakit ako malungkot. Ang sinabi lang niya ay minsan daw, kahit gaano kasakit ang isang sugat, darating din ang panahon na hindi na yun ang unang bagay na maiisip mo pagkagising sa umaga. Napangiti ako ng bahagya dahil pakiramdam ko ay iyon ang unang pagkakataong may nakaintindi sa nararamdaman ko nang hindi ako pinipilit magsalita. Doon unti-unting nabawasan ang bigat na dala ko. Hindi pa yun pag-ibig. Hindi rin agad pagkakaibigan. Isa lang yung simpleng presensya ng isang taong marunong makinig kahit hindi ka nagsasalita. Habang unti-unti akong natututong bumangon dito sa Oman, kabaligtaran naman ang nangyayari sa Pilipinas. Paminsan-minsan ay may mga balitang nakakarating sa akin mula sa mga dati naming kapitbahay at maging kay Aling Rosa na nanatiling kumukumusta sa akin. Doon ko nalaman na hindi pala naging maganda ang buhay ni na Angela at Brian matapos silang magsama. Ang sasakyang ipinilit bilhin gamit ang ipon namin ay hindi naging matagumpay na negosyo. Marami silang naging gastusin, pero kakaunti lang ang naging kita. Hindi nagtagal ay nagsimula na silang magkaproblema sa pera. Unti-unti ring naubos ang perang natitira sa kanila. Isa-isang naibenta ang mga alahas na dati ay ipinagmamalaki ni Angela sa mga kaibigan niya. Ang mga designer bags na dati niyang ipinopost sa social media ay wala na ring bagong nadagdag. Maging ang mga madalas nilang pagkain sa mamahaling restaurant ay napalitan ng pagtitipid sa bawat gastusin. Habang nawawala ang marangyang buhay na kinagigiliwan nila noon, doon naman unti-unting lumabas ang tunay na ugali ni Brian. Ayon sa mga naririnig ko, madalas na raw silang mag-away. Ang lalaking dating laging nakangiti at maasikaso kay Angela ay mabilis nang magalit kapag usapang pera na. Kapag wala silang maibayad sa mga gastusin, nagsisihan silang dalawa. Madalas umanong isumbat ni Brian ang mga isinakripisyo niya, habang si Angela naman ay hindi maitago ang pagsisisi sa mga naging desisyon niya. Unti-unti niyang nakitang magkaiba pala ang isang taong mahusay lang manligaw sa isang taong handang magsakripisyo ng buong buhay para sa pamilya. Mas masakit para sa akin ang marinig na maging si Sophie ay hindi na masaya sa sitwasyon nila. Lumalaki siyang saksi sa halos araw-araw na pagtatalo ng kanyang ina at ni Brian. Unti-unti raw niyang hinahanap ang tahimik na buhay na meron kami noon. May mga pagkakataong sinasabi raw niyang namimiss na niya ako at gusto na niyang makabalik sa piling ko. Nang marinig ko yon, halos maiyak ako. Gusto ko man siyang sunduin agad. Alam kong kailangan ko munang tapusin ang mga legal na proseso at tiyaking magiging maayos ang lahat para sa kanya. Habang lumilipas ang mga buwan, naramdaman kong unti-unti na ring nagbabago ang pananaw ko sa nangyari. Hindi ko man makalimutan ang sakit. Natutunan kong tanggapin na may mga bagay talagang wala na akong kontrol. Hindi ko kayang baguhin ang naging desisyon ni Angela. Hindi ko na rin maibabalik ang mga tao ng pagtitiwala na nawala. Ang kaya ko lang gawin ay ayusin ang sarili ko at ihanda ang buhay na gusto kong ibigay sa anak ko kapag dumating ang panahon na muli kaming magsasama.
At habang unti-unti kong tinatanggap ang nangyari sa buhay ko, doon naman nagsimulang maranasan ng dati kong pamilya ang lahat ng sakit na minsan nilang iniwan sa akin. Admin, halos 1 taon na ang lumipas mula nang bumalik ako sa Oman. Sa panahong iyon, natuto akong mabuhay nang hindi na umaasang maibabalik pa ang dati kong pamilya. Hindi naging madali ang bawat araw. May mga pagkakataon pa ring bigla kong maaalala ang masasayang alaala namin ni Angela at Sophie. Pero unti-unti ko ring tinanggap na ang ilang sugat ay hindi na kailangang balikan para lang patuloy na dumugo. Ang kailangan ko ay magpatuloy sa buhay. Isang hapon, habang nasa opisina ako, nakatanggap ako ng tawag mula sa isang hindi pamilyar na numero sa Pilipinas. Noong una ay hindi ko sana sasagutin dahil abala ako sa trabaho. Pero may kung anong nagsabi sa akin na mahalagang tawag iyon. Nang marinig ko ang boses sa kabilang linya, agad kong nakilala si Angela. Matagal na kaming walang komunikasyon maliban sa mga usaping legal at sa ilang pagkakataong tungkol kay Sophie ang pag-uusapan. Pero kakaiba ang boses niya noon. Wala na ang dating kumpiyansa at pagmamalaki. Halatang pagod, malungkot, at tila ubos na ang lakas. Hindi siya agad nagsalita tungkol sa sarili niya. Ang una niyang sinabi ay, gusto raw akong makausap tungkol kay Sophie. Sinabi niyang gusto niya akong makita pag-uwi ko ng Pilipinas dahil may mahalaga siyang sasabihin. Makalipas ang ilang linggo, sinamantala ko ang leave ko at umuwi ako. Noong araw na magkikita kami, hindi ko na halos makilala si Angela. Malayo na ang itsura niya kumpara sa dati. Wala na ang mamahaling bag na dati niyang ipinagmamalaki. Wala na rin ang mga alahas na halos buwan-buwan niyang ipinapakita sa akin noon. Kita sa mukha niya ang hirap ng mga pinagdaanan niya. Katabi niya si Sophie na mas tumangkad na at agad akong niyakap nang makita ako. Hindi ko na napigilang maiyak habang mahigpit ko siyang yakap. Napakaraming sandaling nawala sa amin bilang mag-ama at alam kong hindi na yon maibabalik. Pagkatapos naming magkumustahan, dahan-dahang nagsalita si Angela. Sinabi niyang wala na siyang maibigay na buhay kay Sophie na katulad ng kaya kong ibigay. Matagal na raw silang hiwalay ni Brian. Hindi rin naging maganda ang naging takbo ng relasyon nila dahil halos araw-araw na silang nag-aaway tungkol sa pera at sa mga problemang sila rin ang gumawa. Inamin niyang mali ang lahat ng naging desisyon niya at wala ng araw na hindi niya pinagsisisihan ang pagkawala ng pamilyang minsan niyang ipinagpalit sa pansamantalang saya. Habang umiiyak siya, sinabi niyang gusto niyang sa akin na lumaki si Sophie. Alam daw niyang mas maaalagaan ko ang anak namin at mas mabibigyan ko ito ng magandang kinabukasan. Hindi siya nakipagkompetensya. Hindi rin siya nakiusap na magkabalikan kami. Ang sinabi lang niya ay humihingi siya ng tawad sa lahat ng sakit na naidulot niya sa akin. Alam niyang huli na ang lahat at wala na siyang karapatang humingi pa ng pangalawang pagkakataon. Ang hiling lang niya ay sana balang araw ay mapatawad ko siya bilang ina ng anak namin. Tahimik akong nakinig sa lahat ng sinabi niya. Matagal ko ring inisip ang sandaling iyon sa isip ko. Maraming beses kong inakalang kapag dumating ang araw na muli kaming magkakaharap, galit pa rin ang mararamdaman ko. Pero habang nakatingin ako sa kanya, wala na akong naramdamang galit. Ang nakita ko ay isang taong matagal nang pinarurusahan ng sarili niyang mga desisyon. Kaya sinabi ko sa kanya ang mga salitang matagal ko nang gustong sabihin. Angela, matagal na kitang pinatawad. Hindi ibig sabihin noon ay nakalimutan ko ang ginawa niya. Hindi rin ibig sabihin ay gusto kong ibalik ang nakaraan. Pinatawad ko siya dahil ayoko nang mabuhay habang daladala ang galit. Napagtanto ko kasing habang kinikimkim ko ang sakit, ako lang din ang nahihirapan. Pero ang pagpapatawad ay hindi palaging nangangahulugan ng pagbabalikan. May mga relasyon na kapag tuluyan nang nasira ang pundasyon ng tiwala, hindi na talaga maibabalik sa dati.
Hindi nagtagal ay natuloy na rin ang proseso ng annulment. Sa wakas ay naging malaya na kaming pareho upang tahakin ang magkaibang direksyon ng aming buhay. Masakit man isipin na doon nagtapos ang mahigit 1 dekadang pagsasama namin. Tinanggap ko na yon bilang bahagi ng bagong simula na inilaan para sa amin. Sa mga panahong yon, hindi rin nawala si Isabel sa tabi ko. Siya ang taong tahimik na sumalo sa akin noong pakiramdam ko ay wala nang natitirang pag-asa. Hindi niya kailanman sinubukang palitan ang nakaraan ko. Hindi rin niya ako minadali na mahalin siya. Hinayaan niya akong maghilom sa sarili kong panahon. At marahil iyon ang dahilan kung bakit unti-unti kong nabuksan muli ang puso ko. Nang tuluyan kaming magsama, ang una niyang inisip ay hindi ang sarili niya, kundi si Sophie. Tinanggap niya ang anak ko na parang sarili niyang anak. Hindi niya kailanman ipinaramdam kay Sophie na hadlang ito sa relasyon namin. Sa halip, lalo pa niyang ipinakita ang pagmamahal at pag-aaruga na matagal ding nawala sa buhay ng anak ko. Unti-unti ring naging masayahin muli si Sophie. Mas madalas na siyang ngumiti, mas naging masipag sa pag-aaral at mas naging malapit sa akin. Madalas niyang sabihin na ngayon niya lubos na naintindihan kung bakit ako matagal na wala sa tabi niya. Noong bata pa siya, akala niya pinili ko ang trabaho kaysa sa pamilya. Pero habang lumalaki siya, doon niya nakita ang lahat ng sakripisyong ginawa ko para lamang maibigay sa kanya ang magandang buhay. Sa bawat pagkakataong magkasama kaming tatlo, napapangiti na lang ako. Hindi dahil nakalimutan ko ang nakaraan, kundi dahil natutunan kong may buhay pa pala pagkatapos ng pinakamalaking kabiguan. Hindi man naging perpekto ang naging kwento ko bilang asawa, nagpapasalamat pa rin ako dahil binigyan ako ng Diyos ng pagkakataong maging mabuting ama at makapagsimula muli kasama ang mga taong tunay na pinahahalagahan ako. Admin, kung may isa mang mensaheng gusto kong iwan para sa mga kapwa ko, OFW, ito yon. Huwag nating sukatin ang pagmamahal natin sa pamilya sa dami ng perang na ipapadala natin. Mahalaga ang bahay, sasakyan, at magandang kinabukasan. Pero mas mahalaga pa rin ang tiwala, respeto, at komunikasyon. Habang abala tayong kumakayod sa ibang bansa, huwag nating kalimutang alagaan din ang relasyon natin sa mga mahal natin sa buhay. At kung dumating man ang panahon na may taong sirain ang lahat ng pinaghirapan ninyo, tandaan ninyo na hindi doon nagtatapos ang kwento. Minsan, ang pinakamasakit na pagtatapos, ang siya ring simula ng mas tahimik, mas matatag, at mas masayang buhay na matagal nang inilaan para sa atin. Maraming salamat, Admin. Mga kabayan, kung umabot kayo hanggang sa dulo ng kwentong ito, maraming salamat sa oras na ibinigay ninyo. Sana ay may aral tayong lahat na napulot mula sa naging karanasan ni Daniel. Bilang mga OFW, napakalaki ng sakripisyong ginagawa ninyo araw-araw para sa pamilya. Hindi biro ang malayo sa mga mahal sa buhay, kaya ang tanging hiling namin ay sana ay manatiling matatag ang pagmamahalan, tiwala, at respeto sa bawat tahanan. Ngayon naman, gusto naming marinig ang inyong kwento. I-comment ninyo sa ibaba kung saang bansa ninyo pinapanood ang video na ito. Gusto naming malaman kung nasaan ang ating mga kababayang patuloy na nagsisikap para sa kanilang pamilya. Isulat ninyo ang inyong bansa at kung gaano na kayo katagal na nagtatrabaho roon. Binabasa namin ang inyong mga komento at tunay naming ipinagmamalaki ang bawat isa sa inyo. At kung gusto pa ninyong makapanood ng isa pang nakakagulat at kapupulutang aral na kwento ng isang OFW, panoorin ninyo ang susunod naming video na pinamagatang Pinoy sa Saudi, pinagsamantalahan ng Arabo. I-click ninyo ang video na lalabas sa inyong screen at samahan ninyo kaming muli sa isa na namang kwentong magbibigay ng inspirasyon, babala at aral sa ating lahat. Maraming salamat sa pananatili
hanggang sa dulo ng kwentong ito. Kung may kwento rin kayong gustong ilabas, mga liham ng sakripisyo, pangungulila, tagumpay, o pagkatalo bilang OFW. Bukas ang channel na ito para sa inyo. Pwede kayong magpadala ng inyong kwento at igagalang namin ang inyong pagkakakilanlan. Thanks for watching and we'll see you in the next video.